Good morning and happy Saturday, beautiful people. Mag-aalas 8 na nga nang tayo ay bumaba. At tingnan nyo naman ang ating deck sa itaas. Medyo malinis-linis na nga at ayan na ang mga naitanim natin kahapon na iba't ibang klase ng bulaklak. Ang ating herb garden nga ay hindi ko na naasikaso dahil yan nga ay binabahaya ni Mommy Bird. Hindi na nga tayo gagawa ng herb garden ngayong taon. Ang ating lower deck ay napakadumi pa din at hindi ko pa nga yan maasikaso, kaya naman samahan ninyo ko sa mga susunod kong vlog. Mag-aalas 8 nga nang kami ay umalis ni ate dahil nagyaya ang aking panganay na mag-yard sale. Kapag spring and summertime na dito sa United States of America, maraming mga development ang nag-held ng yard sale at talaga namang Tom Jones na nga tayo kaya naman nagbaon tayo ng 2 slices ng tinapay. Medyo maulan din at wala namang kaming nabili dahil konting tao nga lang ang nagbenta sa kanilang development. Pagka-uwi ko nga ay sinimulan ko na ang pagluluto ng ating leche flan. 2 days ago ay naka-jackpot nga tayo at nakabili tayo ng 1 dosenang jumbo eggs na nakakahalaga ng $2. At dahil may natira pa tayong condensed milk ay ihinalo ko na nga yan. Kung nakita nyo nga si Bunso ay binigyan tayo ng good morning kiss. At eto na nga ang ating asukal. Hindi pa nga maganda ang hulay niyan kaya naman hininaan ko muna ang apoy. Dahil hindi naman kumakain ng leche flan ng aking mga anak, ay konti lang ang ating gagawin. Gumamit nga tayo ng 6 jumbo eggs at nilagyan kumayan ng lemon at konting vanilla. Isang latang evap din ang ating ginamit at ang natirang condensed milk niya ang hinalo ko dito. Perfect na perfect din ito dahil tag-init na nga at ilalahok natin ito sa ating halo-halo. Ayan na nga ang ating caramel. Ready na nga yan at ililipat ko na yan sa ating tin cans. 6 na maliliit na piraso lang ang ating gagawin at perfect na yan at sakto na yan para sa amin ni Daddy. Para mas soft ang ating mixture ay isinala ko din yan ng 2 beses para mawala ang buo-buo ng itlog. Ganito nga ang aking pagkagawa ng leche flan. Minsan, gumagamit tayo ng egg yolks pero nasasayaman ako at whole eggs nga ang ating ginawa sa ating timpla for today. At ayan na nga, saktong-sakto nga at nakagawa tayo ng 6 na maliliit na tin cans. Pagkatapos nga ay tinakpan ko na yan ng foil para hindi matubigan ng ating mixture. At nandiyan na nga rin si Daddy kung napansin ninyo sa likuran ko, ay naghahanda na nga siya para kumain ng kanyang breakfast. Hindi tayo makakapaglinis ngayon dahil maulan nga ang ating weather condition. Plano sana nating linisin ang ating backyard pero dahil nga sa weather ay hindi tayo makakalabas. Isinalang na natin at i-steam natin yan for 30 minutes at sinipag din ako mag-bake for today. Meron din tayong nabiling strawberries from Corns for 1.99 a pack at talaga namang sobrang mura niyan. Naisipan ko ngang gumawa ng strawberry shortcake at eto na nga't naglalagay tayo ng parchment paper sa ilalim ng ating baking pan. Eto na nga ang ating strawberry batter. Nilagyan ko rin yan ng mga eggs na nabili natin on clearance sa Corns. Kaya naman perfect na perfect talaga. Kapag sinisipag talaga si Mama ay non-stop ang ating pagkilos dito sa kusina. Talaga namang si Mama kapag tumindig sa kusina ay nag-e-enjoy na mag-bake at gumawa ng kung ano-anong mga kakanin. Dahil ready na nga ang ating batter ay isinalin ko na yan sa 6-inch na tin can at nakagawa ma tayo ng 3 maliliit na cake. Naka-preheat na rin ang oven sa mga oras na yan at simutin natin ang batter gamit ang spatula dahil sayang naman.
Itap din natin ng 2 beses para ma-release natin ang air bubbles at ayan na nga ang presyuhan ng jumbo eggs. $2 nga lang, talaga namang napakamura. Habang tayo may nag-aantay na ma-preheat ang oven, ay naghiwa na din ako ng strawberries na ating ilalahok at ilalagay sa ating strawberry cake. Maliban pa sa slices na ito ay gagawa rin tayo ng strawberry compote at yun nga ang magiging toppings ng ating cake. Ready na ang ating oven at isinalam na natin ang ating cake. Tumagal yan sa oven for 20 minutes for 350 degrees Fahrenheit. Talaga namang multitasking forever at tingnan niyo naman si Mama. Habang nag-aantay maluto ang cake ay naghiwa naman tayo ng ating mga strawberries. Tinikman ko rin na talaga namang napakatamis. Para nga sa strawberry toppings, naghiwa lang tayo ng ilang strawberries at nilagyan ko na nga yan ng white sugar at maya-maya lang ay magkakaroon na ng sabaw yan. Perfect na perfect yan para sa ating toppings. Ganito lang kasimple ang paggawa ko ng strawberry cake. At tingnan niyo naman, luto na rin ang ating leche flan. Siyempre naman chinek ni Mama yan at binuksan natin ang isang piraso. At dahil tayo ang naggawa niyan, tayo rin ang unang titikim. At dumaan nga si Daddy at sinabi ko nga na siya muna ang tumikim at binigyan tayo ng thumbs up. Eksakto lang daw ang tamis at yan nga ang kagandahan kapag ikaw nagluluto ng sarili mong dessert, pwede mong i-adjust ang tamis depende sa iyong pamlasa. Luto na din ang ating strawberry cake at pinalamig ko muna yan sa cooling rack. Kung nandito nga kayo sa aming bahay ay talaga namang matatakam kayo dahil napakabango nga ng ating kitchen. Gamit nga ang ating cake tester ay chinek natin kung luto na nga ang ating cake at dahil malamig na nga ay inunmold na natin yan. Tingnan niyo naman ang ating cake, talaga namang napaka-fluffy at napaka-moist. Pagkatapos nga lumamig ng ating cake ay hiniwa ko na din yan para sa ating decoration. Dahil nasira na nga ang ating cake lever ay gumamit lang ako ng carving knife at yan na nga ang ginamit ko para tanggalin ang top ng cake. Ang mga retaso ng cake niya ay kinakain at paborito ng ating dalaga kaya naman ire-reserve natin yan para kay ate. 11:30 na nga at nagsimula na ding magluto ng lunch si Daddy. Ribeye steak nga ang ating ulam at dahil si Mama nga ay umiiwas sa red meat ay nag-init lang tayo ng isang pirasong tinola na nilagyan natin ng napakaraming spinach. Dahil tayo nga ay may gout ay iniiwasan natin kumain ng mga red meat at for today's video, ang tirang tinola lang ang ating uulamin. Ready na nga ang ating ribeye. Meron din tayong salad on the side at ayan na lang ang natira sa ating leche flan na talaga namang napakasarap. Tingnan nyo naman si Mama bago kumain ng lunch ay ayaw magpaawat at tumikim ulit ng leche flan. Ready na din ang ating ulam at ayan na nga ang ating kanin. Diyan ko na yan niluto dahil ginamit ko nga ang ating Instapat sa pagpapakulo ng ating lechon kawali. Tingnan nyo naman si Bunso, talaga namang mama's boy pa yan at kahit na nga malaki na ay panay pa rin ang hug at kiss kay Mama at enjoy na enjoy at talaga namang nilalasap-lasap ko yan. Ready na tayong kumain. Tingnan niyo naman ang inyong mata. How na Mama, talaga namang nagmumukbang at sarap na sarap sa kanyang chicken tinola. Kahit na nga gusto kong kumain ng steak ay pinipigilan ko ang aking sarili dahil nag-iingat din tayong tumaas ang ating kolesterol. Edi wow siopaw. Health is wealth mga kapamilya and careers. Kaya naman pagkatapos niyan ay pinag-treadmill ko rin ang aking anak. Dahil wala nga silang activities ngayon ay tumakbo muna si JJ sa treadmill ng 20 minutes.
1:05 na nga at nagpahinga muna si mama dahil tayo ay napagod sa kitchen. At tingnan niyo naman ang ating hari ng bahay. Talaga namang napakabait ni tatay. Siya na nga ang nantiklop ng aming gamitan. Pasado 4:30 na nga ay tumindig na naman si mama at gumawa nga tayo ng combination ng bihon at kanto na pansit. Ang inilaho ko nga dito ay ang pinagpakuluan natin ng lechon kawali at nilagyan ko lang yan ng carrots at cabbage. Meron din tayong natira ditong pansit, bihon at kanton at pinagsama ko na nga yan. Siyempre naman ayaw nating itapon ang sabaw at naisipan ko mang gumawa ng pansit dahil tayo nga ay nagkikrave niyan ilang araw na. Sobrang dali lang din lutuin ang ating pansit na talaga namang napakasarap. Tingnan niyo naman ang putok-batok na ulam natin ngayong gabi. Ito nga ang paborito ni JJ at ayan na nga siya, ayaw magpaawat. Napakasarap talaga, lalong-lalo na kung sama-sama kayo ng inyong pamilya. Siyempre naman si Mama ay pinarisan din ang ating lechon kawali ng napakasarap na chow-chow at samahan pa yan ng napakaamhang na suka at toyo. Talagang winner na winner talaga. Pasado 7:00 nga ay kinaluma na ni Daddy si ate sa kaniyang art project habang tayo naman ay gumawa ng whipped cream frosting ng ating strawberry cake. Isa na namang busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing. Bye-bye!